So dito na nga pala to ng ating restoration ng Honda TMX 155. Nandito na nga pala tayo sa part ng pagbubuo dahil napinturahan na natin lahat ng dapat pinturahan. Kaya naman nagpwesto na dito si George dahil sabi ko nga sa kanya isalansan na niya ang bawat pyesa. Naglagay na nga rin pala ako ng mga karton para patungan ng pyesa at para siguradong hindi magasgas sa mga ito. Kumuha na nga din pala ako dito ng screw para tanggalin yung mga luma niya signal light. Dahil nga hindi na presentable at may basag pa yung iba kaya nga naman nag-decide na kami na palitan na lahat ito ng mga bago. Inihanda na nga din pala namin dito ang chassis para maumpisa na namin ang pagbubuo. Inumpisa na nga pala dito ni George ang paglalagay ng knuckle bearing. Tinanggal ko na nga din pala dito yung mga tape at papel na ginamit namin patakip sa telescopic. At isinunod na nga din natin ang tipos para mailagay na natin ang kanyang mga front shock. Sinigurado na nga pala ni George dito na pantay ang mga front shock para mailagay na niya ang kanyang butterfly. Hinigpitan na nga pala niya dito ng mabuti yung mga tornilyo. At nag-double check na rin kung pantay nga ba ang kanyang mga front shock. At para naman pala sa mga hindi pa nakakaalam kung paano magpantay ng front shock, gamitin nyo lang ang kanyang axle at ipasok ito, malalaman nyo na kung pantay ba o hindi. At pagkatapos nga itong mapantay, binaba muna ni George ang chassis at nilagyan muna ng temporary stand para may sunod na ang kanyang mga rim set. Kinuha na nga din pala niya dito ang panel para mailagay na ang brake shoe. At pagkatapos nga malagay ni George ang brake shoe, ay kinuha na niya ang rim set. At agad na nga din pala niya itong sinalpa. At dito nga ay nakikita na natin na unti-unti nang tumatayo ang nire-restore natin Honda TMX 155. At habang tinitingnan nga natin ito ay naalala natin ang day 1 to day 9. Medyo naiibsan na lahat ng pagod at puyat. Dahil nga masaya na tayo at unti-unti na natin nakikita ang resulta. Dahil hindi po madali ang pagre-restore. Kailangan mo talaga dito ng tiyaga at mahabang oras. Kaya naman po sa mga nagme-message na gusto din magpa-restore, ay expect nyo na po na medyo matagal talaga ang ating proseso. Pero sisiguraduhin naman namin sa inyo na maayos ang aming serbisyo at quality ang kalalabasan. Nailagay na nga din pala dito ni George ang swing arm at rear shock. Kaya naman niready ko na ang reset sa likod. Inilagay ko na nga din pala ang kanyang sprocket para tuloy-tuloy na tayo at makita na natin ang kanyang pagtayo. Kaya naman nilagay na ni George ang panel at iniready na niya ang kanyang mga bushing para nga maisalpak na natin ito. Pagkatapos nga natin sa rim set ay sinunod na natin ang kanyang tapalodo sa likod. At isinabay na din natin nilagay ang kanyang airbag. At isinumin ko na nga din pala dito ang video para ma-appreciate nyo ang aming ginagawa. Ito na nga pala lahat ng naisulpak natin sa ngayon. At pagkatapos nga nito ay wiring naman ang babanatan natin. At hindi na nga namin pinatagal ay nilatag na namin ang kanyang harness. Ipinwesto nga muna namin ito ng maayos para mailagay na namin ang kanyang charger, CDI at ignition coil. At isinabay na din namin itong sa headlight at para maipasok na ang mga wire at hindi na ito pakalat-kalat. At ito na nga din pala ang kanyang tangke at mga side cover. Tapos na natin mapinturahan ng kulay black at sticker na lang ang kulang. Kaya naman sa ating day 11 ay paglalagay ng sticker at pagta-top coat ng tangke at side cover. At para naman sa mga nagtatanong kung ano pa ba ang mga services natin dito sa ating motor shop, screenshot nyo na lang po yan para makita nyo ng maayos. Nakapromo nga din pala tayo sa FI Cleaning. For only 800 pesos labor, maabil mo na ang aming full maintenance. Located nga pala tayo sa Lapas Magalang, Pampanga. Or search nyo lang sa Google Maps, Paps Bry Motor Shop. At para sa mga gusto magpa-restore din tulad nito ay mag-direct message na lang po kayo sa ating messenger. Maraming salamat nga po pala sa lahat na sumusubaybay. Kaya naman kita-kits tayo sa day 11.